Kaugnay ng balitang yan, Weng, nasa linya na natin dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Siya ngayon ang chairperson ng Federation of Free Farmers. Secretary, good morning. Si Joel, si Weng. Good morning po. Kamusta po kayo? Opo, magandang umaga rin Joel at Weng at sa lahat po ng nakikinig sa ating program. Opo, balak po ng Department of Finance na bawasan po ang taripa ng mga imported na bigas. Ang sinasabi po ng ilang mga grupo, teka sandali, hindi naman makikinabang mga consumer dyan, bagkos baka ito'y bulsa lamang ng ating mga importers. Ano pang pananaw ninyo dito bilang dating kaliyan? Unang-una Joel, nababahala kami dyan sa mungkahin na yan. Kasi yung kasing presyo ng, hindi ba yung taripa sa bigas, 4 na taon na pong pinababayan Yung mga bigas galing po sa India, Pakistan at ibang non-ASEAN countries, binaba na po yun. Hindi naman nagkaroon po ng karampatang pagbaba sa presyo po ng bigas para sa ating mamimili. Mahal pa rin. So, tama po yung mga ibang grupo. Wala pong katiyakan na pagka i-reduce itong tariff rate ayon sa napabalitang sinabi ni Secretary Recto from 35% to hahatiin po yan, magiging 17.5%. Ang nangyari kasi nung nakaraan na Joel, Weng, di ba, yung taripa sa Pakistan, binaban, di ba? Ang ginawa po ng Pakistan, itinaas naman nila yung presyo po ng kanilang bigas na ine-export sa atin. So wala rin epekto? Wala rin epekto. Patas lang. Ano po yun, So, sir? Trend po ba yun sa world market na sa mga inaangkatan natin ng bigas? Pag naalam nila na binababaan natin yung taripa, mine-maintain nila yung mataas na presyo o tinataas pa nila? Correct. That's exactly what will likely happen, Weng. So, ano man ang benepisyo ng reduced tariff rate sa inangkat natin bigas, hindi naman makikinabang consumer kasi in effect, ganun pa rin maging presyo. Ang malaking pakinabang dyan yung importer at saka yung trader. Ang isa sa mga dahilan nila, pangunahing dahilan, mapapababa daw nito inflation, Weng, no? Oo. So kung pagka hindi nag-translate ito sa mababang presyo ng bigas, so hindi rin ito mapapababa po ang inflation rate. Tama ho ba, Secretary? Yes. Tama yun, Joel. Kaya nga, nagugulat talaga kami kasi, di ba, noon lamang ilang linggo nakalipas, ina-announce ng Speaker Martin Romualdez, tutulong daw ang Kamara sa paghahabol sa mga hoarder, mga profiteers. Opo. Ano ba nangyari? Bumababa yung presyo ng bigas? Hindi po. Tapos, may pangako ngayon, pag pinasa itong rice tarification law, bababa daw yung presyo. Pag-amenda. Opo. Bababa po ng 29 pesos ang presyo ng bigas. Wala pa rin nangyari tukol dyan ngayon, ang gusto nilang sakripisyo na naman, yung ating mga magsasaka. At saka yung kita ng gobyerno. Kita ng gobyerno. Opo, yung kita ng gobyerno sa initial estimates ng Department of Finance, bababa ng 10 billion. Talaga namin, it will be a bit more, maybe 14 billion. Pero yung bawas sa kita ng gobyerno through Bureau of Customs, tandaan po natin, yan dapat ay sa ilalim ng rice certification law. Yes. Pumupunta yan pang-ayuda sa ating mga palay farmers. So, ibig sabihin po, mababawasan din yung ayuda sa mga magsasaka. Opo. At madadagdagan lang ang kita ng mga importers. Opo. At saka down the road, yung presyo po ng palay. Okay. So yung sinasabi po, Secretary, sinasabi po ni Secretary Ralph Recto na bumababa na kasi ang presyo sa world market. So, mas magandang baba ng taripa para sigurado daw po yung mas mababang presyo. Hindi yun guarantee. It's not a guarantee. But precisely, if the price of rice, assuming na tama po yung bumababa, ba't pa kailangan yung tariff cut? Bumababa na nga Ba't pa natin sa sakripisyo yung kaban ng gobyerno at saka yung pondo na para sa ating mga magsasaka? Para daw po mas bumaba pa presyo. Yun ang matagal na po sinasabi yan since 4 years ago. Hindi naman nangyayari po yan. Hindi lang po sa kaso ng bigas, pati sa karne po ng baboy, manok. Hindi ba? Patuloy pa rin napakamahal okay. Ganito, Secretary. Kung tatanungin kayo ng gobyerno, ano bang pinakamainam na gawin para mapababa natin ang presyo? Kasi kung nakikita nyo, hindi ito ang paraan para maipaba ang presyo ng bigas. Ano yung paraan para mapababa po natin yung presyo ng bigas? Kasi talagang medyo mabigat na ho ang
ang pasanin po ng taong bayan dito sa Kailangan sa talagang presyo. palakasin lokal na produksyon. So sana, kung talagang seryoso sila dyan, yung budget ng Department of Agriculture, yung hinihingi na paglaki ng budget para mas lalo pong magkaroon ng kakayahan ng ating farmers na magpalakas ng production nila at productivity, yan po ay pinaka magandang paraan para ma-stabilize talaga o mapababa pa ang presyo ng bigas. Ito Secretary, itong ginagawa ngayon ng National Irrigation Administration, yung contract growing. Pwede ba yun? 29 lang ang Kaya po presyo ng pala. bigas eh. Mura eh. Kaya lang, syempre, 100 milyong kilo lang yan, Weng. Ubos ka agad yan. Yes, konti, Kung limited talagang supply. ilalagay natin sa mga kadiwa. Yun, pwede namang gawin pala yun eh. Opo. But it will take, kailangan talaga lahat-lahat natulong dyan para sa lalong madaling panahon maparami. Tsaka ito daw yung ginamitan pa ng biofertilizer na pagka mura-mura at mabilis daw at ang yield mas mataas kaysa doon sa ginagamitan natin ng mga pangkaraniwang urea na fertilizer. So maliwanag, Joel, meron palang mga paraan. Yun nga eh. At pinapakita ng NIA through Administrator Gillian na this is one way to do it. So bakit hindi yun ang concentration sana natin? So mag-concentrate tayo doon sa rice production, yung pagpapatatag po ng produksyon ng bigas sa lokal. Local yan, Oo, Weng. opo. 29, Yes, kita mo, local. local. So Diyos ko. dapat pala, tama May yung... kita na, farmer. Tama yung trust ngayon, Secretary, na taasan natin yung ayuda sa mga magsasaka sa ilalim ng inaamyandahang rice tarification law. Pero baka po, saan dapat ba itono yung tamang pondo? Kasi baka po mali yung prioritization sa paglalagak ng pondo doon. Well, meron namang menu of support services sa ilalim ng rice tarification law. At dito sa naging panukalang amyenda sa Kamara de Representante, ginawa nilang mas kompleto yung menu. So idadagdag nila dyan yung mga, halimbawa, yung solar-powered irrigation system, Yan, oo. water impounding, soil testing at saka Post-harvest amelioration. facilities. Tama, post-harvest, lalo na yung drying facilities. Kasi yun po ang lagi na iiwanan sa priorities eh. Parang palagi Meron na. nating naririnig sa mga pronouncement pero pagdating sa actual, wala. Meron ng tinatrabaho ngayon ng Department of Agriculture, Weng, through Secretary Francisco Chu Laurel, yung sinasabi nilang impakan ng pagkain dito sa area ng Clark. Kaya lang medyo 2027, 2028 para Tagal, i-deliver yan. Pero yun yung doon na mismo ibabagsak yun. Tapos para siyang magsisilbing yung Malaking warehouse. warehouse, parang ganun, nandun na yung post-harvest Parang facility. FTI dati. Yes, yung Oo. FTI. Parang ganun, food terminal ang Yes. dating nito. Kaya lang, sa bagay, dapat simulan na natin ngayon eh. Pero sandali. Ang Kung di sabi natin po, sisimulan talagang... parang hindi na- bibigyan din daw ng priority yung farm-to-market roads ulit. Secretary, tama ba yon na priority? Naku, yung farm-to-market road, naging farm-to-pocket roads lang yan. Totoo yan. Kaya, importante talaga yung karsada sa ating mga kanayunan. But tama rin po kayo, kailangan gwardiya ng mabuti yan. Baka naman mauwi lang sa korupsyon. So, masasayang lang talaga yung pondong inilala ng ating pamalaan. Alright. Sige, Secretary, salamat sa oras mo. Mag-ingat Sir, ka. thank Thank you. you. Thank Thank you for you. taking our call. Salamat din po sa inyo. Thank you. Good morning. Si dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, siya po ang chairperson ngayon ng Federation of Free Farmers.